Handa na ba kayong ma-high blood at the same time tumawa? Pagbula ng bibig ni Larry Gadon, wala ka din namang bilang. Sino ka ba? Ay, siya pala yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation, na siya rin ang nagsabi na yung kahirapan daw ay guni-guni. Dahil yung mga tao daw ay marami naman nagpupunta sa mall at kumakain sa mga restaurant. Doon palang kabobohan na. Bakit? Parang inamin mo at sinabi mo na yung posisyon na ibinigay sa iyo ni Bangag wala palang kwenta. Baka yan yung isa sa mga sinasabi ni Amy Marcos na maling desisyon ni Bangag. Pambayad utang lang yung posisyon mo, walang kwenta yan. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Hindi. Tinatry niya na isave kahit isang Marcos man lang na maalala ng mga tao na tumindig sa kabulastugan ng kanyang kapatid. Yung asawa ng kanyang kapatid at mga anak ng kanyang mga kapatid na ayon sa kanya ay puro bangag. Yes. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinuduraan. Idagdag mo na, nilalawayan, sinisinghot, dinidilaan. Sige. Tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan. Anong katotohanan? Katotohanang bangag pala talaga sila. Katotohanang tama pala ang sinasabi ni PRRD na meron tayong presidenteng bangag. Kapatid niya mismo ang nagsabi. Sino ka ba? Kapatid mo ba si Francis Leo Marcos? Na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Nabodol. Ibinoto siya dahil kay Bibi Sara. Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang... Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayusin mo yung pananalita mo kasi kapag hindi maayos pananalita mo, sasabihin naman ng IB, bangag ka rin. Kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga... Makabawi ang Pilipinas? Nalugmok na nga. Hay ka ba? May sariling mundo talaga tong mga bangag na to na. Lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at... Nagda-drug user? Mali na. Bangag ka na din ba? Drug user, hindi nagda-drug user. Kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Paano naging malaking kalokohan? Nandun ka ba noon? Parte ka ba ng pamilya nila noon? O hanggang ngayon? Mas marunong ka pa talaga, no? Mas marunong ka ba sa kadugo na kasama niya noon? Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang nangmamaliit? Meron ba? Pagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong
panahon na hirap sila. Ba, alam na alam. Bakit? Naging chaperon ka ba? Nandun ka ba mismo? Nung nagkakarelasyon sila, may relasyon na sila, boyfriend, girlfriend, nandun ka ba? Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang... Sige, kaya mo yan. Paulit-ulit, paulit-ulit, wala nang masabi. Be, 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 be. pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Paano naging panlalait yun? Ipinush nga niya na asawain mo na, pakasalan mo na, baka magbago ka. Paano nilalait? Gusto nga nung ate. Bobo. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Napunta sa tamang landas. Kaibigan kita pero hindi Oo, kaibigan mo siya. Kaibigan ka ba niya? Ba't naglalag ako ngayon? Anyway, yan yun na. Yan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Ebidensya raw, chismoso. Sabi nyo kay Saldi ko, hearsay. Tapos ikaw naman yung nagchichismis ngayon dyan. Ano ba talaga? Ayusin nyo buhay nyo. Sa aking pagkakaalam, sa aking pagkakaalam, ano? Media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman. Media circle? Baba, napaka-reliable na. Third-hand information ba yung sinasabi mo? Yan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. Teka lang. Congressman si Sandro Marcos doon. Baka bagman ni Sandro Marcos ang sinasabi mo. Nakalimutan mo. Yung anak ni Bongbong Marcos congressman sa Distrito 1 ng Ilocos Norte. Ibig mo sabihin, mas may hand pa si yung senador dyan? Aba, parang first touch yata yung anak ni Bangag. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay narinig. Patunayan. Contributor sa campaign mo na bla 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 bla. Pagkita ebidensya. Diba sabi nyo? Ebidensya. Evidence-based tayo. Oh, ba't ikaw naman ang naghihirsay ngayon? Donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Teka lang. Sabi ni Manang Amy, magtatatlong taon na silang hindi nag-uusap. Tapos may nagpapa-appoint pa siya? Hindi nga sila okay Ang bobo ko. Bobo. Hindi na nga sila maayos tapos magpapa-appoint pa siya. Ano ba yan? Ano ba? Otak bilasa? Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. I think hindi naman siya galit. Concern nga Ilang beses na nga daw pinagsabihan, gustong iligtas, pero nakinig ba? Hindi. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Idamay mo kami, Senator Amy Marcos.
Please, idamay mo kami. Huwag kang makinig dito sa bubong to. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Hindi. Tinutulungan kami para mawala na yung Addictus Benedictus. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip Ba't bansa ang sinisira? Sinisave nga. Yung kapatid nga ang sumisira. isip ka, Aimee. Ba't ka sumisigaw? Yan yung mga sinyales ng mga pikon. Pasigaw-sigaw, pasigaw-sigaw, galit-galitin, magdedrama. Nasaan ang utak mo? Ikaw, may utak ka pa bang kailangan naming hanapin kung saan? Baka wala na. At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Teka lang. Kapapanalo lang niya bilang senador eh. 6 years yan eh. Bababa na si Bongbong Marcos kung sakaling matapos niya ang term niya. Senadora pa rin siya. Bobo. Yan pala ang plano mo. Ay, ebidensya. Yan pala ang plano mo. Di ba? Di ba? Di ba? Ang bilis magsalita. Na magtumakbo kang Vice President kay Sara? Ebidensya. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Pare-parehong sinasabi. Wala nang masabi. Bobo kasi. Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao? Di ba? Kampi-kampi ka din kay Duterte noon. Binigyan ka lang ng posisyon ni Bangag. Nawala namang kwenta yung posisyon mo na yan. Aba, talikod Duterte ka, intae. Ang mga magnanakaw, ang mga mga magnanakaw, hindi ba? Nasa gobyerno ka ng magnanakaw. kurap, hindi lang kurap. Sinong mga administrasyon ba ang kurap ngayon na ano? Di ba? Yung mga kabinete niya kurap-kurap. Sino ba? Nasa posisyon ba si Vice President para mangurap? Wala na ang budget. Pansahod na nga lang. Parenta na nga lang. Pang-expenses na nga lang. Tapos mangungurap pa. Ganito yung logic nyo eh. Sabi niyo si Bongbong Marcos nag-expose ng korupsyon sa DPWH. Hero? Wala siyang kinalaman kasi siyang nag-expose. Paano yan? In-expose din ni Vice President Sara Duterte yung corruption sa DepEd. So hero din siya. So malinis din siya. Ay, yan ang mga sinasabi kong lohika pa kayo dyan. Na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project kung hindi pa dahil kay BBM. Di ba ngayon yung issue ng flood control corruption? Halaga doon. Isip konti, boy. Hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ebidensya. May testigo kami, magnanakaw si Bangag. Saldi ko, sampalin mo nga to. Ano ka ba? Ba't galit ka? Bihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko Pang-apat na beses na yun na utak ka. malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita. Talaga? Wala daw kapanapanalo si Vice President bilang maging presidente. Lahat sinasabi, nag-candidate to beat. Kahit yung mga
Pinklawan, siya yung kailangang talunin sa 2028. Ikaw lang, delusional. Kita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino dahil takot Kayo ang nagkukondisyon. na takot kayo, takot Kayo ang takot na manalo si Vice President. na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kasuhan mo muna bago makakulong. Ano ka ba? Baka bobo mo naman ganun. Wala ka namang bilang. Wala ka namang bira. Tapos, ano yan? Kalma ka lang. Hindi na gumagana sa mga Pilipino yung pasigaw-sigaw mo. Tapos na yung ira mo. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Baka madamay ka pa.